Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, bago po tayo magsimula ng gawain ng Panginoon, ngayong mga oras na to tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang patuloy na panalangin namin, Lord, kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, isearch mo ang mga deepest thoughts at deepest heart's desire ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na i-align mo ito sa iyong perpektong kalooban at tamang pananalita, ang patuloy na masabi ng iyong lingkod, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, isa pong pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Yan po, ang topic po natin ngayon ay about sa faithfulness in the ministry. Amen po. Faithfulness is one of the fruits of the Holy Spirit. Ibig sabihin po, ang katapatan ay dapat nakikita sa isang Kristiyano. Amen po. Ito po ay ang kauna-unahan na hahanapin ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya, sa mga taong nasa ministry. Amen po. Kailangan po nating ma-prove sa Diyos na tayo ay matapat sa ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen po. Kailangan po na tayo ay matagpuang matapat ng Diyos saan man po niya tayo inilalagay. Ngayon, alam po natin na ang lahat ng ginagawa natin na para sa Panginoon, maliit man na bagay o malaking bagay, ay ang tawag po dito ay paglilingkod. At kung ano man po yung gampanin natin sa ubasan ng Diyos, ay ito po ay paglilingkod. At doon po sa paglilingkod na ginagawa natin, hahanapin po ng Diyos ang ating katapatan. Amen po. Katulad po ng sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi po dito, 3 bagay ang na-accomplish ni Pablo nung time na siya ay naglilingkod sa Diyos. Amen po. Ang sabi po ng verse na ito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Pangalawa, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen po. Sa secular world po, sa anumang field ng trabaho, hahanapan po ng katapatan ang mga empleyado. Amen po. At ang sabi po dito, hindi magtatagal sa isang trabaho ang isang taong hindi matapat sa kanyang tungkulin. Amen po. Katulad po ng paghahanap ng kasambahay. Hindi po ba bago mag-hire ang isang may bahay ng magiging kasambahay niya, ay nandoon yung screening, nandoon yung background check. Amen. At kapag na-hire niya na ito, nandoon pa rin ang observation niya. Dahil ang pag-hire po ng isang kasambahay ay risky. Amen po. Dahil yung taong ito ay makakasama nung naghahanap ng kasambahay sa kanyang bahay. At isa din siya sa kailangang mapagkatiwalaan sa mga bagay na mahalaga doon sa loob ng bahay ng may-ari ng bahay. Amen po. At sa ministry po, hindi po tayo tatagal kung hindi po tayo matapat. Amen po. Pagdating po sa Panginoon, ito po ang ire-require sa atin ng Diyos. Ibig sabihin po ng ire-require, hahanapin niya ito sa atin. Ano po ito? Yung katapatan natin. Amen po. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2. Sabi niya po, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos.
Verse 2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Lagi po itong tinuturo sa training. Amen. Isa po ito sa mga main verse para sa mga naglilingkod kay Jesus. Amen po. At madalas ito po ay nababasa natin sa kanyang mga salita. Amen po. Ang sabi po dito, in a ministry context, faithfulness means remaining steadfast and loyal to God, His Word, and the mission entrusted to us even when facing challenges or setbacks. It's about consistently fulfilling your responsibilities with integrity and dedication. Sa totoo lang po, ang salitang katapatan ay isang mabigat na salita. Kasi sa panahon po ngayon, mahirap maging matapat. Amen po. At ang faithfulness po, ito yung kahit anumang nangyayari o kahit anumang pagsubok na dumating, ay gagampanan pa din natin yung trabahong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen po. Ang isang meaning ng faithfulness ay yung hindi natin pag-iwan sa ministry. Amen po. Ang isa pa pong definition nito ng faithfulness, ng katapatan, ay ang pananatili sa pananampalataya natin sa Panginoon hanggang wakas. Kaya nga po, sinabi po niya sa Mateo chapter 24, verse 13. Ang sabi po dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. From the beginning hanggang sa wakas, ang una sa mga hahanapin po ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya ay ang katapatan po. Amen po. At naalala ko po yung sinabi po ni Pastora Juvie nung training. Ito po ay nabasa ko lang po sa isang post. Ang sabi po niya, hahanapin ng Diyos ang katapatan natin. Kahit dun sa time na nasasaktan at nahihirapan ka na. Amen po. At naalala ko rin po yung sinabi po ni Pastor Boy. Isa sa mga training. Amen po natin. Sabi niya, makikita ang katapatan ng isang tao sa time na mahirap na ang sitwasyon. Kasi sa totoo lang po, madaling maging matapat kung ulitin ko po ulit, makikita ang katapatan ng isang tao sa time na mahirap na ang sitwasyon. Kasi madali pong maging matapat kung maayos ang sitwasyon na mayroon tayo. Amen po, kung wala tayong problema sa family, wala tayong struggle personally, wala po tayong struggle sa ministry, wala tayong struggle sa physical, wala po tayong struggle sa financial. Madali lang pong sabihin na tayo ay tapat kung tayo po ay nasa maayos na sitwasyon. Pero katulad nga po ng sinabi ng ating pastor, makikita ang katapatan ng isang tao sa time na mahirap ang sitwasyon. Amen po, kapag nandyan na yung problema natin personal, financial, family, ministry. Amen po. At naniniwala po ako na pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito para ma-prove ang katapatan natin sa Kanya. Katulad po ng sinabi po sa Bible, dinala ng Diyos ang mga Israelita sa wilderness para maging qualified sila doon sa promised land. Para doon pa lang sa wilderness, matest ang katapatan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At ang sabi po dito, hindi tayo pagkakatiwalaan. Tulad po ng sinabi po ni Pastor Boy, lagi po itong nare-remind din sa akin na hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng maraming kaluluwa kung yung isa, kung yung dalawa, kung yung tatlo na umaattend sa simbahan natin ay hindi natin magawang maipanalangin. Amen po.
bibigyan tayo ng Diyos ng trabaho o ng ministry based according to our capabilities to handle or manage it. Katulad po nung nasa Bible, yung alipin, mga alipin, 3 alipin na pinagkatiwalaan ng talents. Iba't iba yung amount ng talents na ipinagkatiwala ng Panginoon. Naniniwala po ako na ito ay base doon sa ability nila na ito ay mapalago, ito ay mapangalagaan. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng ministry at naniniwala po ako na ito yung fit doon sa bawat isa sa atin. Amen. Lagi ko po naalala, sabi po ni Pastor Boy, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang kaluluwa, isa lang yung nagpupunta ng simbahan or 2 lang yung nagpupunta ng simbahan mo. Baka yan pa lang yung kaya mo. Alam ng Diyos na kaya mo na i-handle, na i-manage, na mapangalagaan. Amen po. At ang sabi po dito, ang sabi po ng Panginoon, kung hindi niya tayo mapagkakatiwalaan sa earthly treasures, how much more sa totoong kayamanan. Amen po. Kaya, as long as nasa ministry po tayo, ipoprove po natin sa Diyos. Ipoprove, araw-araw, ipoprove po natin sa Panginoon yung katapatan natin sa Kanya. Amen po. Ulitin ko po ulit, ang sabi po ng... Yan, pasensya na po. Medyo mahina po yung signal po dito sa Mungkada. Ano po? Sabi po dito, sabi ng Panginoon, kung hindi na tayo mapapagkatiwalaan sa earthly treasures, how much more po sa totoong kayamanan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang katiwala ay dapat matagpuan na matapat. Amen po. Tulad po ni Job, alam po natin na dumaan siya sa sakit, kahirapan, iniwan siya ng mga kaibigan niya to the point na nakaranas siya ng kamatayan ng mahal niya sa buhay. Pero hindi siya umalis sa Panginoon. Nanatili siya sa Panginoon habang pinagdadaanan niya ang mga bagay na ito. At ito ang dahilan bakit kinonsider ng Diyos ang book niya sa Bible para maging pattern nating mga naglilingkod sa Diyos. Amen po. At ang isa pa pong halimbawa dito, walang iba po kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Nagsuffer siya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen po. From Matthew. Amen. Along the days ng ministry po niya, alam natin kung ano yung mga pinagdaanan po niya. Amen po. Ang sabi niya po dito, pero napatunayan niya ang katapatan niya sa Ama, even to the point of death. Amen po. Kaya nga po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, He who promised is faithful. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin, na siyang tapat, amen po, ay nire-require din sa atin na ipakita natin yung katapatan natin sa ministry. Amen po. Kung tayo po ay nasa paglilingkod, anuman yung ginagawa natin, maliit man na bagay o malaki, na para sa Panginoon, ito po ay paglilingkod. Ulitin ko po ulit. Amen po. Ang offering natin sa Panginoon ay yung katapatan natin sa Kanya. Amen po. At sabi niya po dito, ang ministry po ay precious sa Panginoon. Amen po. Kung ano yung trato natin sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito yung treatment na ibinibigay natin sa Diyos. Lagi po sa ating sinasabi, ang ministry, yan po ay puso ng Diyos. Amen po. At hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon ng ministry kung
tayo po ay, kung makikita niya na hindi tayo mapagkakatiwalaan. Amen po. Ibig sabihin, kaya po tayo may ministry ngayon, or nasa paglilingkod tayo ngayon, ito po ay pribilehiyo na galing sa Panginoon. Amen po. At isa sa magiging offering natin sa Lord ay yung faithfulness natin sa ministry. Amen po. At sa isang encouragement lang po sa bawat isa po sa atin, anuman po yung sitwasyon ng ministry natin ngayon ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Regardless kung ito po ay may bunga or wala pa, hihingin ng Diyos at ire-require po ng Diyos na sa kabila ng mga ito, maging matapat po tayo sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Lala ko po yung sinabi ni Pastor Boy, may mga times na kapag nandun tayo sa paglilingkod, ilang taon hindi natin makikita yung resulta o yung bunga ng mga pagpapagal natin sa ministry. Pero alam niyo po, ang sabi po ng Galatians, di ba po, kung hindi tayo mapapagod, aanihin po natin yung mga mabubuting bagay na itinatanim at itinanim po natin. Alam niyo po, ang isang mabuting bagay ay yung pagiging matapat po natin sa ministry. Amen po. So, God bless po sa bawat isa po sa atin. Magpatuloy po tayo na maging matapat sa ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. May bunga man ito sa ngayon o wala. Amen po. Kung lagi po natin tatandaan, ang ministry po ay hindi competition. Amen po. Ito po ay pagpapakita. Kaya po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng ministry ay kailangan, binibigyan tayo ng chance ng Lord na i-prove sa Kanya na isa tayo sa mga mapagkakatiwalaan. Isa tayo sa magiging matapat. Amen po. So, sa ministry po natin, patuloy po natin i-prove ang katapatan natin sa Diyos. Dahil naniniwala po ako na our labor is not in vain. Amen po. So, before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay manalangin. Sige po, pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na bigyan mo kami, Lord, ng heart na faithful sa iyo at sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Patuloy mong ilagay sa amin ang pag-ibig sa iyo, sa gawain mo at sa kaluluwa, Panginoon, na sa gayon maging driven kami, O Diyos, Lord, ng mga bagay na ito. Salamat, Panginoon. Palakasin at patatagin mo ang bawat isang nakikinig sa mga oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin.